Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin ni Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kaniya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa hindi kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyong mapapansin, sa napakahabang panahon, hindi ninyo nakitang ang pari ay nakakasulya ng kulay berde. Sa araw na ito, sinisimulan natin ang mga karaniwang panahon. Sapagkat sa mga nagdaang buwan, tayo ay pumasok sa panahon ng Adbyento at panahon ng Kapaskuhan. Pero ang Kapaskuhan natapos kahapon at sa araw na ito, sinisimulan natin ang mahabang panahon sa liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan. At kung tawagin nga ito sa wikang Ingles, ordinary time o karaniwang panahon. At sa mga panahon na ito, tayo ay magninilay sa mga pampublikong
Ministeryo ni Jesus Nazareno. In English, Public Ministry of Jesus. Dito nakapaloob yung mga ginawa ni Jesus upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon na kung saan ipinadama ni Jesus Nazareno ang kaniyang awa at pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya nga ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakarinig, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga ketungin gumaling, ang mga patay nabuhay. At maririnig din natin sa karaniwang panahon ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno. Kalimitan, siya pa nga ay gagamit ng mga talinhaga upang tayo ay lubusang magnilay sa mga salita ng Diyos. Pero kung inyong mapapansin, may napakahalagang habilin si Jesus Nazareno. At maganda rin ating pagniliyang mabuti sa pagsisimula natin sa karaniwang panahon. Ano ang bilin ni Jesus Nazareno? Pagsisihan at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, bago tayo dumulog sa tahanan ng Diyos, bago natin tanggapin ang kaniyang katawan at dugo, kailangan muna tayong makipagkasundo sa Panginoon sa pamamagitan ng unang-una, pagsisi sa ating mga kasalanan. Ano po yung pagsisi? Pag-amin at pag-ako. Pagsasabi sa Panginoon, Panginoon, nagkamali po ako. Panginoon, ako'y nagkasala ng lubha sa iyo. Panginoon, ako po ang gumawa ng kasalanang iyan. Inaamin ko po. Buong pusong pagsisisi. Kaya dapat kung tayo'y magsisisi sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, kaya ko po nagawa ang kasalanang ito ay dahil sa kaibigan ko. Walang pag-ako, walang pagsisisi. Kaya nga ang pagsisisi, dapat may pag-amin. Walang pagbibintang. Kung nagkasala tayo sa Panginoon, sa sakramento ng kumpisal, inaamin natin na tayo mismo pumili sa kasalanang ginawa natin at atin itong pinagsisisihan. Pagmasdan ninyo, pagkatapos magsisi, ano ang sinabi? Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin ng talikdan? Huwag nang ulitin pa. Huwag nang gagawa pa ng masama. Pilitin sa abot ng makakaya, gumawa ng tama at mabuti. Alam nyo, ang dalawang bagay na ito, ang magsisi at talikdan ng kasalanan, dapat laging magkaugnay. Bakit po, Father? Marami ang nagsisisi sa kanilang kasalanan, pero bumabalik uli sa pagkakasala. Anong sabi? Pag inamin mo ang iyong kasalanan at humingi ka ng tawad, ang pinakamabisang paraan nito ay makita na tunay kang nagsisisi. Sa paanong paraan? Tatalikdan mo na ang iyong kasalanan at ikaw ay magbabagong buhay. Marami sa atin pwedeng umamin ng kasalanan. Pero pag amin ng kasalanan, pagkatapos ng ilang araw, magbabalik muli sa kasalanang ginawa. Ang nais ng Panginoon sa sakramento ng kumpisal, hindi lang tayo nagsisisi, kung hindi may paghahangad ang puso na wag nang magkasalang muli
na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay, na tayo ay mangangako sa abot ng ating makakaya. Hindi tayo magpapatalo sa tukso at kasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon sa isang taong buong pusong nagsisisi at nagbabago ng buhay. Uulitin ko mga kapatid, anumang laki at anumang lalim ng iyong pagkakasala, mas malaki ang grasya, awa at kapatawaran ng Diyos kaysa sa iyong mga kasalanan. Alam nyo, maraming nagtatanong sa akin at laging sinasabi, Father, mapapatawad ba ako ng Diyos sa kasalanang ginawa kong ito? Napakabigat po at napakalalim ng aking kasalanang ginawa. At ang lagi kong sinasabi, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos Ama ang kaniyang anak upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lang patawarin, kung hindi tubusin pa sa lalim ng ating pagkakautang at pagkukulang sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon, araw-araw, hinihintay ang ating muling pagbabalik. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mapako sa lalim ng ating kasalanan. Pagmasdan natin at kumapit tayo sa awa at grasya ng Diyos. Malaki man at mabigat ang ating kasalanan at pagkakautang sa Diyos, hindi hamak na mas malaki ang awa at grasya ng kapatawaran ng Diyos. Anong sabi? Overflowing mercy of God. Nag-uumapaw ang awa at kapatawaran ng Diyos. At ang kailangan nating gawin, lumapit sa Diyos, magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Dahil kapag nagawa na natin ang dalawang bagay na ito, anong sunod na inutos ng Diyos? Ipamalita ang mabuting balita. Kaya hindi tayo magiging epektibong tagapamalita ng mabuting balita kung tayo mismo hindi nagsisisi at hindi tumatalikod sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, huwag kayong matakot sapagkat sa sakramento ng kumpisal, hindi tayo nariyan upang husgahan tayo. Ang sakramento ng kumpisal ay sakramento ng awa, unawa at pagmamahal ng Diyos. Hindi ito sakramento upang tayo ay sisihin ng Diyos at pagalitan ng Diyos. Ito ay sakramento ng pakikipagkasundo na kung saan tayo ay lilinisin ng Panginoon anumang lalim at anumang dumi ng ating kasalanan at makatitiyak tayo na tayo ay bibigyan ng bagong puso at bagong buhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagsisimula natin ng mga karaniwang araw, wag na wag tayong matatakot dumulog
sa sakramento ng kumpisal. Ang Quiapo Church, bukas ang kumpisalan mula Lunes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi, upang ibukas ang sakramento ng kapatawaran sa bawat isa sa atin, upang sa gayon, sa pamamagitan ng sakramentong ito, dumaloy ang awa, unawa, at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, anumang bigat at lalim ng iyong kasalanan, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ang Diyos sa isang taong buong pusong nagsisisi at buong pagpapakumbabang tumatalikod sa kanyang mga kasalanan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak kay Kristo na ating Hari at tagapagligtas.